Dear Star Buzzer, tawagin mo ako sa pangalang Von, tubong La Union, edad 28 at kasalukuyang gwardya sa isang kilalang mall dito sa Baguio City. Ako po ay dating serviceman o callboy kung tawagin ng mga vaklushi at mga matronang uhaw na uhaw sa aking pangangatawan. Ito po ang aking kwento at sana'y magustuhan ng ating mga ka-Star Buzzer. Sir, dyan na lang po ako sa may kanto. Ang paalam ni Von sa kasakay niya sa taxi nang papalapit na ang taxi sa isang kanto sa may Session Road. Dito ka na lang ba, Von? Hindi na ba kita ihahatid sa mas malapit na sakayan papunta sa Camp 7? Ang tanong ng lalaking kasama ni Von sa taxi, okay na po ako dito. Madami na pong dumadaan na jeep papunta sa Camp 7. Pagbaba ko naman po sa jeep ay lalakarin ko na lang ang bahay namin. Ang naging tugon ni Von, bago pa bumaba si Von ay inabot ng lalaking kasama niya sa taxi ang 2,000 piso. Okay na ba yan? Ang tanong ng lalaki kay Von, sobra na nga po ito eh. Hindi naman kayo nagpa-extra service, tugon ni Von. Medyo late na kasi at solved na rin ako sa masahe mo. Muntik na nga ako makatulog sa sarap ng masahe mo. Sige, next time na lang, text na lang kita kung kailan. Ang nasabi naman ng lalaki kay Von. Sige po sir, salamat. Ingat po sa pag-uwi at tuluyan ng bumaba ng taxi si Von. Alas 3 na ng madaling araw ng mga oras na yon nang bumaba si Von mula sa taxi. Natapos na naman ang isang gabing pagbebenta ng laman ng binata sa pamamagitan ng pagmamasahe at pagbibigay ng tinatawag nilang extra service. Nakadalawang kliyente din ako ng gabing yon. Sa edad kong 28 ay halos isang dekada na rin ako sa gawain yon. Kabisado ko na ang kalakaran sa trabaho ko. Sa tuwing matatapos ang gabing paghahanap buhay ko ay lagi kong tinatanong sa aking sarili kung hanggang kailan ako magbebenta ng katawan. Boss, Camp 7. Ang sabi ng trooper ng jeep na tumigil sa kanyang harapan na pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Sumakay si Von sa jeep at iniabot ang kanyang bayad. Sa amistad lang. Ang sabi ni Von sa driver. Umusad ang jeep patungong Camp 7. Paminsan-minsan ay humihinto ito upang tanungin ang mga nag-aabang kung sasakay sila. Si Von ay hindi rin naiba sa driver ng jeep na kanyang sinakyan. Walang pinipiling pasahero ang driver ng jeep. Ang mahalaga ay may pambayad ito ng kanyang pamasahe saan man ito tutungo. Si Von ay ganoon din, sa edad niyang iyon ay hindi na niya kailangan pang mamili ng kliyente. Ang mahalaga ay may pambayad sa kanya. Marami ng bagong sibol na masahista at callboy ang naglipa na sa syudad. Mas bata at mas makisig pa kay Von, kaya naman kung may tatawag o magte-text sa kanya, ay magsiserbisyo agad siya sa mga nangangailangan ng panandaliang ligaya. Mama, para na lang sa tabi. Ang biglang pagpara ni Von nang mapansin na niyang nasa tapat na siya ng kanto na papasok sa kanilang bahay. Bumaba ang binata sa jeep at nagsimulang maglakad. Sa kanyang paglakad ay nasalubong niya ang ilang kabataan na tila kilala na siya, callboy. Callboy ka ba? Ang sigaw ng isa sa mga kabataang nasalubong ni Hank masahista. Hindi na yon inalintana ng binata. Sanay na siya sa mga ganoong tawag. Lalaking pokpok, masahista, callboy at kung ano-ano pa. Manhid na siya sa pangungutya ng karamihan sa kanyang tanging alam na trabaho. Kahit high school ay hindi nakapagtapos si Von, kahit anong pursige niyang maghanap ng ibang trabaho, ay wala din itong magandang kinahahantungan. Sa paglalakad niya papauwi sa kanilang bahay, ay nanumbalik sa kanya ang buhay niya sa probinsya. Von, umaga na. Gising ka na. Isuga mo na ang mga kalabaw. Ang mga salitang gumising sa kahimbingan ng tulog ng binata. Ate naman, madilim pa ah.
Ang sagot ni Von sa kanyang ate. Aba, tila ayaw mong magtrabaho ah. Gusto mo na lang ba humilata dyan ng buong maghapon? 4:00 na ho ng umaga. Pagkatapos mo sa mga kalabaw ay mag-igib ka na ng tubig natin. Ang galit na nasabi sa kanya ng kanyang ate. Walang nagawa si Von kundi sundin ang kanyang ate. Bumangon ang binata at iniligpit ang pinaghigaan. Matapos makapagmumog at makapaghilamos ay inasikaso na niya ang pagsuga ng mga kalabaw ng kanyang kuya sa madamong parte ng kabukiran. Matapos maisuga ang mga alagang kalabaw, ay muli siyang bumalik sa kanilang tirahan upang sundin na naman ang isa pang ipinag-uutos ng kanyang ate. Maiwan ka muna dito, ihahatid ko lang sa kabayanan itong mga sitaw na naanin natin kahapon. Isasama ko na rin itong pamangkin mo para mabili ko na rin ang damit na gagamitin niya sa school. Punuin mo ang mga drum at maglalaba ako pagdating ko. Ang bilin ng ate ng binata nang masalubong niya itong akay ang 8 taong gulang na pamangkin. Asawa ng Kuya Wilbert ni Von ang kanyang ate Belinda. Pinakamatandang kapatid ni Von si Wilbert na medyo maagang napangasawa ang kanyang ate Belinda. 5 magkakapatid sina Von at siya ang pinakabunso. Halos 1 taon na siya sa kanyang Kuya Wilbert na nangakong pag-aralin siya sa high school kaya inihabilin siya ng kanyang ina dito. Sa layo kasi ng bahay ng binata sa eskwelahan, ay hindi nakakayanin ng kanyang ina sa pang-araw-araw nitong pamasahe papasok. Idagdag mo pa ang mga iba pang gastusin sa school kahit libre pa ang matrikula dito. Subalit hanggang sa mga araw na iyon ay hindi pa rin nakakapasok si Von sa school. 3rd year high school na sana siya, subalit mahigit na rin 3 taon ang nakakaraan nang matigil na siya sa pag-aaral dahil sa hirap ng kanilang buhay. Naghihintay pa rin siya sa katuparan ng pangako ng kanyang Kuya Wilbert na mabalik siya sa eskwelahan na di hamak na ilang minutong lakaran lamang at mararating na niya ito mula sa bahay ng kanyang kuya. Ayaw na niyang magalit pa ang kanyang kuya sa kanya. Matapos niyang mapuno ng tubig ang mga drum sa kanilang palikuran, ay naisipan na rin niyang maligo, hindi sa loob ng kanilang palikuran, kundi sa poso ng tubig na di kalayuan sa likuran ng bahay ng kanyang kuya. Malayo pa ang pinakamalapit na kapitbahay nila. Medyo madilim pa ang kapaligiran, kaya naman naisipan niyang maligo ng hubot-hubad. Matapos niyang mapuno ng tubig ang dala-dala niyang balde, ay agad na niyang hinubad ang lahat ng kanyang saplot. Nagsimula siyang magbuhos ng tubig na tila, di na alintana na may makakakita sa kanya sa ayos niyang iyon. Kinuha ang daladalang sabon at nagsimulang magsabon ng sarili. Sinimulan niyang sabunin ang kanyang dibdib na sa edad niya 18 ay kakikitaan na iyon ng kakisigan bunga ng mabibigat na trabaho na naranasan niya. Sumunod na sinabon niya ang kanyang likuran bago binalikan ang kanyang tiyan. Sa pusod niya ay mayroon ng manipis na buhok. Ilang haplos din ng pagsabon niya sa kanyang pusod ang kanyang ginawa. Habang sinasabon ng binata ang buong katawan ay napaisip siya ng makamundong bagay na magpapasaya sa sinumang binata na nasa kanyang kalagayan. Paglalaro na gustong-gustong gawin ng mga kalalakihan upang ilabas ang inipong bugso ng makamundong kaisipan para ma-relax at mapasaya na din ang pakiramdam. Nang gabing iyon ay walang ibang saksi sa ritmo ng paggalaw ng mga kamay ng dakong masahista, kundi ang mga bituin na napakaswerteng manunood ng kaganapan ng mga sandaling iyon. Bago sabunin ang kanyang ipinagmamalaki sa lahat. Walang minuto na sinayang ang binatang makisig sapagkat may gagawin pa siya matapos ang kanyang pagligo. Binilisan niya ang pagsabon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang mga paa, ang kanyang binti, at pabalik sa kanyang mukha at buhok bago magsimulang magbuhos ng tubig sa kanyang matipunong pangangatawan. Natapos ang kanyang panliligo ng may ngiti sa kanyang mga labi at para hindi maabutan ng sikat ng araw ay dali-dali itong nagbanlaw at bumalik ng kanilang munting bahay ng walang kasuotan sapagkat wala pa namang tao ng mga oras na iyon.
Yan po ang unang bahagi ng kwento ni Von, ang hunk callboy na tambay ng Burnham Park sa Baguio City. Abangan po ninyo mga ka-Star Buzzers ang pangalawang yugto ng makamundong karanasan ng binata sa lungsod ng Baguio at kung paano siya nakaalis sa trabahong hindi tanggap ng lipunan. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Kung oo, ay alam mo ang iyong dapat gawin ka-Star Buzzer. Yan muna for now, beautiful Star Buzzers, and enjoy your weekend. Have a good one!